Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Madami ang nagulat ng ilabas ng mga sikat na basketball news page tulad ng Basketball Forever, Bleacher Report at iba pa ang balita na interesado ang Lakers sa 34-year-old Kyrie Irving kung sakali man na tuluyan ng umalis si LeBron sa team na ito. Tahimik umano na umaaksyon ng Lakers at tinititigan ang pros and cons kapag kinuha nila si Kyrie Irving. Iniisip na din umano ng Lakers ang daan kung paano sila makakapaggawa ng trade offer para sa multi-time All-Star. Obviously, andun nga ang chemistry nila ni Luka Doncic. Subalit hindi nga natin tiyak kung magiging maganda ba ang para silang tatlo nila Austin Reeves dahil lahat nga sila mahusay na player na kailangan ng bola sa kanilang kamay para maging epektibo sa loob ng court. At ang realidad nga ay isa lang nga ang bola mga kaibigan at malakas ang tsansa na mag-aagawan sila dito. At yan nga ay sa opensa pa lamang. Si Kyrie Irving ay decente din naman na defender. Subalit hindi nito mababagong katotohanan na may tangkad lamang siya na 6'1" o 6'2". Si Luka Doncic nga at Austin Reeves ay sinasabi ng madami bilang bad defenders. Kung silang tatlo lang nga ni Kyrie ang magiging perimeter defender ng Lakers, literal na mamimili lang nga ang tulad nila SGA at Anthony Edwards ng uulamin nila sa isolation pagdating sa playoffs. Ang kailangan nga ni Luka at Reeves ay mga wing 3-and-D players at mga big man na kayang mag-finish ng mga alley-oop plays. Sa palagay nyo ba ay magandang ideya ang gumawa ng trade ng Lakers para kay Kyrie Irving? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Game 4 ng Cleveland Cavaliers at ng New York Knicks. Win or go home nga ito para sa Cavs mga kaibigan na down 3-0 na sa series na ito. Ganun pa man sinimulan nga nila ang game na ito na tila ba wala man lang sense of urgency. Agad nga silang nagpatambak ng malaki. First half pa lamang ay lumobo na sa 30 points ang biggest lead ng Knicks at wala talagang sagot ang depensa ng Cavs sa opensa nito. Solid naman ang pinapakitang individual performance si Donovan Mitchell, ngunit halos wala nga siyang natatanggap na tulong mula kay James Harden at Jarrett Allen. Kaya naman hindi na nga nakapagtataka na tinatambakan sila ng husto ng Knicks. Sinusubukan pa din naman ng Cavs sa bumawi at ibaba ang lamang. Ngunit masyado ng malaki na kaibigan ang nabuo na kalamangan ng Knicks ng first half hanggang sa tuluyan na ngang winalis ng New York Knicks si James Harden, Donovan Mitchell at ng Cleveland Cavaliers at tinapos ang season nito. Ngayon nga ay aabante na ang New York Knicks sa NBA Finals for the first time since 1999 na makaharap nila ang San Antonio Spurs, ang same year kung saan nag-umpisa ang Spurs Dynasty sa pangunguna ni Tim Duncan at David Robinson. Sa ngayon ay maghihintay lang muna ang Knicks sa magwawagi sa tapatan ng San Antonio Spurs at ng OKC Thunder dahilan kung bakit mapapahaba ang kanilang pahinga. Ang Game 1 nga ng NBA Finals ay sa June 4 pa mag-uumpisa kaya naman may halos 2 linggo pa nga silang pahinga kumpara sa Spurs at OKC na mukhang aabot pa nga sa 7 games ang series. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?